May pulang linya na nalampasan. Pero hindi ito isa sa maraming ipinagmamalaking pulang linya ng Rusya na bawat isa ay sinasabing magdudulot ng paglala na hindi naman nangyari. Sa pagkakataong ito, ang Rusya ang lumampas sa puntong wala nang balikan. Isang missile ng Rusya ang lumipad papasok sa Poland. Ang naging tugon ay ang huling bagay na inaasahan ni Putin. Inanunsyo ng Poland na handa na itong gawin ang isang bagay na kinatatakutan ng NATO at lalo na ng Rusya sa loob ng maraming taon. Magsisimula na itong pabagsakin ang mga misail ng Rusya, hindi lang sa sariling teritoryo na gilimita ang Poland. Nagbabanta ang Poland na sisimula nitong pabagsakin ang mga misail ng Rusya habang lumilipad ang mga ito sa himpapawid ng Ukraine. Noong Agosto 6, nagbigay ng panayam si Radoslav Sikorski, ang kalihim ng ugnayang panlabas ng Poland, sa radyo ng Poland. Habang sinasagot niya ang mga tanong, malamang na sumagi sa isip ni Sikorski ang mga sinabi ng dating punong ministro ng Poland na si Mateusz Morawiecki. Wala ng Patriot missiles para sa Ukraine, ayon kay Morawiecki, na sinabi niya matapos mabunyag na nagbigay muli ang Poland ng mga Patriot missiles sa kanilang kaalyadong Ukrainian. Sa huli, tinanong siya tungkol sa mga pahayag na iyon sa panayam. May nakahanda ng sagot si Sikorski at ikinagulat ng lahat ng nakikinig nang sabihin niya ito. Parami ng parami ang namamatay. Kaya lumilitaw ang tanong, hindi ba't mas mabuting pabagsakin ang mga misail ng Russia sa ibabaw ng Ukraine kaysa baka sa bandang huli ay sa ibabaw ng Poland? Ito ay isang paksa para sa isang napakaseryosong talakayan na hindi dapat maging bihag ng alitan ng mga partidong pampolitika, ayon kay Sikorski. At sa isang iglap, nabuksan na ang kahon ni Pandora. Sinabi ng kalihim ng ugnayang panlabas ng Poland sa pambansang radyo na mas may saysay para sa Poland na basta na lang pabagsakin ang mga misil ng Russia mula sa himpapawid ng kanilang sariling teritoryo at sa ibabaw ng teritoryo ng Ukraine, kaysa hintayin pa ang posibilidad na ang mga misil na yon ay papasok sa Poland. Huwag mong ipagpalagay na hindi kailanman mangyayari ang pinakamasamang senaryo para sa Poland, babala ni Sikorski. Maaring hindi lang sa Ukraine nakapako ang agresyon ng Russia. Kung magtagumpay si Putin, maaring ituon niya ang kanyang baluktot na ambisyon sa iba pang dating bansang Soviet. Isa ang Poland sa mga bansang yon at ayaw nitong muling mapasailalim sa panibagong alon ng Soviet na pananakop. Hindi basta-basta lumitaw ang mga komento ni Sikorski. May matibay na dahilan ang Foreign Minister ng Poland para igiit na dapat nilang pabagsakin ang mga Russian missile sa Ukraine bago pa ito tumungo sa Poland. At ang dahilan na yon ay maaaring iugnay sa isang insidente na naganap noong katapusan ng Hulyo. Habang muling nagpakawala ang Russia ng isa na namang barbarikong ballistic missile attack sa Kiev at mga kalapit na riyon na pumatay ng hindi bababa sa 9 na tao, isa sa mga missile ng Russia ay tila naligaw ng landas. Sa halip na tumama sa Ukraine, ang missile na yon ay tumawid sa hangganan ng Ukraine at Poland at nagpatuloy pa. Parehong nagpadala ng mga eroplano ang NATO at militar ng Poland at minanmanan nila ang missile upang matiyak na hindi ito patungo sa anumang lugar na maaaring magdulot ng panganib sa buhay ng tao. Nagpatuloy sa paglipad ng missile. Nang bumagsak ito, nasa humigit kumulang 90 kilometro na ito sa loob ng teritoryo ng Poland. Nagawa na ng mga fighter jet ang kanilang tungkulin. Basta na lang, sumabog ang missile ng Russia sa isang bakanteng bukirin na nag-iwan ng malaking hukay, pero nagdulot ng maraming katanungan ang insidente. Ang pangunahing tanong dito, sinadya ba ito ng Russia? Handa ang Poland na pabagsakin ang missile na yon kung naging banta ito sa teritoryo ng Poland. Kalaunan, natukoy ang projectile bilang isang Russian Kh-101 cruise missile at iniulat ng CNN na nagsanipuwersa ang Poland at NATO para magpadala ng 2 fighter jet, isang chopper, isang early warning aircraft at isang aerial refueling tanker. Ayon sa parehong ulat, ilang segundo na lang sana bago pasabugin ng mga fighter jet ng NATO ang Russian missile sa himpapawid bago naging malinaw na babagsak ito nang hindi magdudulot ng anumang pinsala. Mukhang ang lohika ay mas mabuting itabi ang mga sandata na sana'y gagamitin para sa mas mapanganib na insidente sa hinaharap. Matapos ang pag-atake, inihayag ni Deputy Minister of Defense ng Poland, Cezary Tomczyk, na humigit kumulang 2 dosenang missile ang natunton na patungo sa direksyon ng Poland habang binubomba ng Russia. Lahat maliban sa isa ay bumagsak sa Ukraine. Gayunpaman, nakakabahala ang bilang na yon. Mahigit 20 Russian missile ang posibleng pumasok sa airspace ng Poland. Kaya kung naghahanap ka ng konteksto sa mga sinabi ni Sikorski, ayan na yon. Hindi lang basta sinasabi ng Foreign Minister ng Poland na dapat nilang pabagsakin ang mga Russian missile sa ibabaw ng Ukraine. Isa sa mga missile na yon ay tumama na sa Poland. Aksidente man o hindi, ginagagawa nitong banta ang bawat Russian missile na lumilipad papunta sa direksyon ng Poland. Dapat sirain ang banta, ayon kay Sikorski, kahit na ang banta ay nasa himpapawid pa ng Ukraine. Ang sinasabi ni Sikorski ay isang malaking paglala ng sitwasyon. Halos marinig na natin ang mga reklamo mula sa Kremlin habang nagsasalita tayo. Anong karapatan ng Poland na pabagsakin ng mga misil ng Russia sa himpapawid ng Ukraine? Darating ang mga banta. Magkakaroon ng mga paratang ng paglala ng sitwasyon. Ang misil ng Russia na tumama lang sa Poland ay babaliwalain o sa pinakamainam, sasabihin nilang aksidente lang ito. Susubukan ng Russia na manakot at mangumbinsi na parehong karaniwang ginagawa nila. Pero pagdating sa Poland,
Dapat talagang mag-alala si Putin na tutuparin ni na Sikorski at ng pamahala ang Polish ang kanilang mga banta dahil naisip na ng Poland ang ganitong bagay noon. Noong Hulyo 2024, lumabas ang balita na pinag-iisipan ng Poland na pabagsakin ang mga misil ng Russia sa himpapawid ng Ukraine bilang bahagi ng isang kasunduan sa magkasanib na depensa ng dalawang bansa. Mulay, si Sikorski ang nasa sentro ng panukala matapos ang isang insidente kung saan pumasok ang mga misil ng Russia sa himpapawid ng Poland nang humigit kumulang 40 segundo bago bumalik patungong Ukraine. Walang nangyari sa mga pag-uusap noong 2024. Ngunit na yon, ang uri ng insidenteng kinatatakutan ni Sikorski ay nangyari na at mas handa na ngayon ang Poland kaysa dati na ipatikim sa Russia ang sarili nitong gamot. Nagsimula na ang Poland na pabagsakin ang mga drone ng Russia sa sarili nitong teritoryo. Gaya ng ginawa nito noong Setyembre 2025 nang magpadala ang Russia ng 19 na drone sa Poland sa loob lamang ng isang araw. Ang ki-101 na pumasok sa Poland noong huling bahagi ng Hulyo ay sana ay pinabagsak na kung ito ay nagbanta sa buhay o sa isang mahalagang pasilidad. Hindi malaking hakbang para sa Poland na palawakin ang pulisiya nito sa pagpapabagsak hanggang sa Ukraine, lalo na pagdating sa distansyang kailangang abutin ng depensa ng Poland. Pero hindi maikakaila ang isang simpleng katotohanan. Kung itutuli ito ng Poland, ito ang uri ng pag-igting na hindi inasahan ng Russia at laging kinatatakutan ng NATO. Marami ang magsasabing nararapat ito. Si Piotr Wojka, na direktor ng Eastern Flank Institute na nakabase sa Brussels, ay nagsabi sa LRT, ang neutralisasyon ang tamang sagot sa usaping politikal dahil tanging lakas lang ang naiintindihan ng mga Ruso pagdating sa ganitong tunggalian. Magtatakda ang Poland ng mapanganib na president kung sisimula nitong sirain ang mga misil ng Russia sa ibabaw ng Ukraine. Ngunit mauunawaan ng Kremlin na seryoso ang Poland at huwag kalimutan na may mga usap-usapan noon na balak ng Russia na magkaroon ng tunggalian laban sa Poland. Noong 3 ng Hulyo, iniulat ng Telegraph na nagbigay ang US ng ilang babala sa Poland tungkol sa plano ng Russia na magsagawa ng armadong provokasyon sa teritoryo ng Poland. Malamang upang subukan ang katatagan ng NATO. Masasabi natin na ang isang misil na bumagsak sa teritoryo ng Poland ay halos sukdulan na ng isang armadong provokasyon. At alam ito ng Poland. Hindi hungkag ang mga salita ni Sikorski. Alam ng Poland na umabot na sa critical na punto ang digmaan sa Ukraine at maaring ituon ni Putin ang kanyang pansin sa mga kaalyado ng NATO para ilihis ang atensyon ng kanyang mga tao mula sa kung gaano kahirap ang kalagayan ng Russia sa Ukraine. Nangyari na ang provokasyon. Tumugon ang Foreign Minister ng Poland sa pagsasabing panahon na para turuan ng leksyon ng Poland ang Russia. At kung matutuloy ang debat at sisimulan ng Poland na sirain ang mga missile ng Russia, magiging malaking bagay ito para sa Ukraine. May dalawang dahilan kung bakit at tatalakayin natin pareho pagkatapos ng paalalang ito na nanonood kayo ng palabas tungkol sa militar. Tinutitukan namin ang mga mahahalagang kaganapang posibleng magpabago sa sitwasyon sa Ukraine at sa iba pang lugar araw-araw. Kaya, siguraduhin nakasubscribe ka at naka-enable ang notifications para wala kang mamiss na kahit ano. Kaya ang unang dahilan kung bakit magiging malaking bagay ito para sa Ukraine ay malinaw na ngayon. Nahihirapan talaga ang Ukraine sa pagharap sa mga missile strike ng Russia. Nabanggit namin kanina na ang pag-atake kung saan may Russian missile na pumasok sa Poland ay pumatay rin ng hindi bababa sa 9 na tao sa Ukraine. Sa kasama ang palad, nagiging karaniwan na ang ganitong klase ng estadistika at nangyayari ito dahil halos naubos na ng Ukraine ang mga Patriot missile na kailangan nila para ipagtanggol ang sarili laban sa ballistic missiles ng Russia. Matapos ang isang pag-atake noong unang bahagi ng Agosto, iniulat ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na 21 tao ang napatay dahil hindi napigilan ng Ukraine ang alinman sa 24 na ballistic missile na pinakawalan ng Russia sa kanilang teritoryo. Ang mga ballistic missile interceptor sana ang nakapagsalba ng buhay ng mga taong iyon ngayon, ayon kay Zelensky. Sa kasamaang palad, walang mga interceptor ang Ukraine na kailangan nito. Lalong tumitindi ang kampanya ng Russia laban sa mga sibilyan ng Ukraine. Dahil alam ng Kremlin na kulang ang Ukraine sa kailangan nito para mapigilan ang mga misil ng Russia. Halos ubos na ang mga Patriot Interceptor at maaaring hindi na ito mapalitan. Ayon sa ulat, ang US na gumagawa ng mga Patriot Interceptor ay may natitira na lang humigit kumulang 800 mula sa dating stockpile na 2,000 at 300 dahil sa kanilang digmaan laban sa Iran at malabong ibenta ito sa Ukraine. Habang nangyayari ito, patuloy na namamatay ang mga sibilyan, mga 400 sa kanila noong Hulyo pa lang at halos 1,400 na kabuuan sa unang 6 na buwan ng 2026 na 37% na mas mataas kumpara sa parehong panahon noong 2025. Tumutulong ang Polonya sa abot ng makakaya nito. Nabanggit namin si Morawiecki at ang kanyang pahayag na hindi dapat mag-supply ng Patriot missiles ang Polonya sa Ukraine. Ginawa ang pahayag na yon dahil nagsasakripisyo ang Polonya ng ilan sa kanilang stockpile ng Patriot para makatulong. Nagbigay ang Polonya ng 5 sa batch ng 35 Patriot missiles na ipinadala ng Alemanya at ng mga kaalyado nito sa Europa sa Ukraine noong Marso. Agad na sinunggaban ni Morawiecki ang desisyong yon dahil hindi naging malinaw ang mga lider ng Polonya tungkol sa eksaktong bilang nung ginawa ang paglilipat. Ngayon, alam na natin na 5 yon at kahit na mukhang kaunti lang yon, katumbas pa rin yon ng 5 Russian ballistic missiles na hindi nakatama sa kanilang mga target. Umasa ang Polonya na makakagawa pa sila ng mas marami ngayon at hindi lang sa panawagan ni Sikorski
na pabagsakin ng Polonya ang mga Russian missiles sa himpapawid ng Ukraine. Ayon sa Reuters, iminungkahi ng Polonya na makipagtulungan sila sa Ukraine at Estados Unidos para gumawa ng mga Patriot missile interceptor. Kasunod ng pahayag ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos noong Hulyo sa NATO Summit sa Ankara na bibigyan ng lisensya ng US ang Ukraine para sa teknolohiya ng Patriot. Mukhang hindi tiyak ngayon ang pagbibigay ng lisensya. Binawi ni Trump ang kanyang pag-aproba noong katapusan ng Hulyo. Sinabing, kailangan pa ng mas maraming pag-uusap bago mabigyan ng lisensya ang Ukraine. Gayunpaman, ipinapakita ng alok ng Poland na handa itong gawin ang lahat ng makakaya upang tulungan ang Ukraine sa larangan ng depensang panghimpapawid. Kahit na ang ibig sabihin nito ay magtayo ng mga magkasanib na pasilidad sa pagmamanupaktura para mas mabilis na makarating ang mga Patriot interceptor sa Ukraine. Hindi pa tiyak ang sitwasyon ng Patriot sa ngayon. Pero kahit wala ang mga interceptor na ito, ipinadala na ng Poland ang mensahe kay Putin na hindi ito manonood lang at hahayaan ng Russia na gawin ang gusto nito, mapa-Ukraine man o sa teritoryo ng Poland. Apoy ang isasagot sa apoy kung masusunod si Sikorsky, at may isa pang dahilan kung bakit malaking tulong para sa Ukraine ang mga sinabi ni Sikorsky. Matagal nang puno ng tensyon ang relasyon ng Poland at Ukraine. Bagamat nagkakaisa ang dalawang bansa sa layunin nilang pigilan si Putin sa pagpapalawak ng Russia at sa paglikha ng bagong bersyon ng Soviet Union, matagal nang may alitan sa pagitan ng Poland at Ukraine. Noong 2023 at 2024, umiikot ang alitan na iyon sa kalakalan ng agrikultura. At may pagod na rin ang ilang lider ng Poland sa matagalang gastos ng pagbibigay ng suporta. Gayunpaman, isang tunay na pampulitikang bagyo ang sumiklab noong Hunyo nang magpasya si Zelensky na ipangalan ang isang bagong unit militar sa Ukrainian Insurgent Army o UPA. Naggitnyet ang Poland sa desisyong ito, bagamat pinupuri sa Ukraine bilang bahagi ng kanilang tradisyon ng paglaban sa Soviet. Ang orihinal na UPA ay isang nasyonalistikong unit na nabuo noong ikalawang digmaang pandigdig na gasik ng lagim sa ibang lugar. Sa Poland, ang UPA ay hindi isang grupong laban sa Soviet. Ang orihinal na unit ang nagpasimuno ng trahedya sa Volhynia mula 1,900 at 43 hanggang 1,945 na nagresulta sa pagkamatay ng 10,000 mga Polish na tao sa kamay ng mga nasyonalista ng UPA. Malalim ang sugat ng kasaysayan at ang desisyon ni Zelensky ay sinalubong ng Pangulong Polish na si Karol Nawrocki na nag-alis kay Pangulo ng Ukraine ng pinakamataas na parangal ng Estado ng Poland, ang Order of the White Eagle. Ang ganitong uri ng tensyon ay siguradong magpapangisi sa tuwa kay Putin. Ito mismo ang gusto niyang makita. Mas marami ang pagkakawatak-watak, mas mabuti para sa kanya. Kung mangyari ang pagkakawatak-watak dahil sa tensyon tungkol sa isang pangalan, mas lalong mabuti para sa kanya. Maaring palakihin ng Rusya yon gamit ang propaganda at disinformasyon na nakatutok sa mga Polish. Totoo, agad sinubukan ng Rusya na samantalahin ang issue na nagtulak sa Resilience Council ng Poland na maglabas ng pahayag kaugnay ng pagtaas ng tinatawag nitong disinformasyon at mapanlinlang na mga publikasyon na nagsimulang lumitaw sa espasyo ng impormasyon sa Poland. Ayon sa konseho, ang mga krimeng ginawa ng unang bersyon ng UPA ay hindi naman lihim at bahagi ng isang mahirap na nakaraan. Gayunpaman, ang desisyon ng Ukraine na gamitin ang pangalan para sa isang bagong unit ay hindi nangangahulugan na mababawasan ang ugnayan ng Poland at Ukraine, lalo na pagdating sa pagharap sa banta na dulot ni Putin. Sa panig ng Ukraine, sinusubukan nitong ayusin ang tensyon na dulot ng desisyon sa pangalan. Mukhang nagbubunga naman ang mga pagsisikap na yon. Karamihan sa mga Polish ay matatag pa rin sa kanilang suporta sa Ukraine at sa kagustuhan nilang magpatuloy ang kanilang gobyerno sa pakikipagtulungan sa isa sa pinakamahalagang kaalyado ng kanilang bansa. Sa isang ulat noong Hulyo 25, bago pa bumagsak ang isang Russian missile sa Poland, inilabas ng Notes from Poland ang resulta ng isang bagong pag-aaral na isinagawa ng Polish Research Agency na CBOS. Natuklasan sa pag-aaral na yon na 59% ng mga tinanong ay naniniwalang tama lang natanggalan si Zelensky ng Order of the White Eagle. Ngunit sa parehong panahon, 75% ang nagsabi na dapat unahin ng Poland at Ukraine ang banta ng Russia kaysa sa mga ganitong alitan. At 80% ang nagpahayag ng opinyon na ang Russia ang nakikinabang kapag magkakahiwalay ang relasyon ng dalawa. Mukhang nagkakaisa ang opinyon na kailangang tugunan ang hindi pagkakaunawaan. Pero dapat unahin munang harapin ang Russia. Ang pagkakabahabahagi na siyang gusto ni Putin na mangyari ay hindi dapat payagan at hindi ito nangyayari. Noong Agosto 6, sinabi ng embahador ng Ukraine sa Poland, si Vasil Bodnar, na ang pinakamahirap na yugto ng krisis diplomatiko sa pagitan ng Poland at Ukraine ay nalampasan na. Mayroon pa ring tensyon, aniya, ngunit nagkakaisa ang dalawang bansa pagdating sa pagpigil kay Putin at sa kanyang baliw na ambisyon na muling buiin ang Soviet Union 2.0. Ngayon, at sa kabila ng lahat ng tensyong ito, pinag-uusapan ng Poland ang posibilidad na pabagsakin ang mga misil ng Russia sa himpapawid ng Ukraine. Kung itutuloy ito ng Poland, yun na ang magiging sapat na ebidensya para kay Putin na hindi uubra ang kanyang mga kampanya ng disinformation. Lalo na kung magiging tanga ang Russia na tamaan ang Poland gamit ang kanilang mga misil. Malinaw na ngayon kung bakit malaki ang pakinabang ng Ukraine kung gagawin ng Poland ang sinasabi ni Sikorsky na kailangang gawin. Pero tingnan naman natin ito sa mas malawak na perspektibo ngayon. Siyempre, hindi lang Poland at Ukraine ang maaapektuhan ng desisyong ito. Miyembro ng NATO ang Poland. Mga fighter jet ng NATO ang nag-respond para harapin ang Russian missile sa himpapawid ng Poland. Kung magsisimula ng pabagsakin ng Poland ang mga Russian missile, lalo na sa Ukraine, mangyayari ang kinatatakutan ng NATO.
ang paglala ng sitwasyon kung saan isang bansa ng NATO ang aktibong gumagante laban sa Russia. Matagal nang kinatatakutan ng NATO ang ganitong uri ng tugon, pero ipinapakita ng insidente sa Poland kung bakit kailangang may gumawa ng higit pa laban sa Russia sa loob ng alyansa. Ipinapakita ng krisis sa missile ng Poland ang dalawang muka na umiiral sa loob ng NATO. Napakabilis ng naging tugon sa missile ng Russia. 6 na minuto lang, lumipad ang missile ng Russia sa himpapawid ng Poland. Pero sapat na yon para makapagpadala agad ng mga helicopter at eroplano ang NATO at Poland para harapin ito. Hindi ang pagtukoy ng banta at bilis ng pagtugon ang problema. Ang tunay na issue ay kung ano ang nangyayari kapag naharap na ang banta. Wala. Nakita natin yan nung huling bahagi ng Hulyo. Ilang segundo na lang at mapapabagsak na sana ang missile ng Russia. Pero hindi ito ginawa. Kinailangan munang magkaroon ng debat dahil wala pang matibay na pulisya na nagsasabing sisirain ng NATO ang anumang mula sa Russia na papasok sa kanilang himpapawid. Sinundan lang ng Poland ang missile at naghintay hanggang sa huling segundo para matukoy kung ligtas ba itong babagsak. Ang mahalaga dito ay hindi yung tumama ang missile sa Poland sa lugar na hindi ito makakapanira. Ang pagiging mabagal ng NATO sa pag-aksyon ang mahalaga. Maaring ginamit ng NATO ang insidenteng ito para magpadala ng kolektibong mensahe kay Putin na hindi nila kukonsintihin ang anumang gawin ng Russia sa Poland. Sa halip, natutunan ng Russia na ang isang misil na lumipad ng 70 kilometro sa himpapawid ng isang miyembro ng NATO ay hindi babarilin hanggat hindi ito itinuturing ng NATO na talagang kinakailangan. Hindi yan ang aral na gusto ng NATO na isapuso ni Putin. Patuloy na susubok at mang-udyok ang leader ng Russia. Marami pang pagsubok ang darating para makita kung hanggang saan handang pumunta ang NATO para maiwasan ang paglala ng sitwasyon. May takot sa ganti ng Russia sa loob ng NATO at naaamoy yon ni Putin. Madalas puro salita lang pero kaunti lang ang aksyon. Muli na namang idiniklara ng NATO na gagawin nila ang lahat ng kinakailangang hakbang para ipagtanggol ang kanilang teritoryo matapos ang nangyari sa Poland. Pero ngayon, nagtatanong si Sikorsky ng isang mahalagang tanong. Kailan ba masasabing sobra na? Noong 2025, sinubukan ng mga sasakyang panghimpapawid ng Russia ang airspace ng NATO ng 18 beses na kumakatawan sa 200% na pagtaas. Lalong lumalala ang sitwasyon. Noong Hulyo, napilitan ng NATO na magpalipad ng mga fighter jet ng higit 2 beses na mas madalas kumpara sa parehong buwan noong 2025. Ang pagtaas na nagsimula noong taong yon ay nagpatuloy hanggang 2026. At ang isang Russian na misil na tumama sa Poland ay patunay na patuloy na susubukan ni Putin ang mga hangganan hanggat hindi siya napipigilan. Gusto ng Poland na sila ang bansang magpapakita ng pagtutol sa parang hindi inaasahan ng NATO. Yan ang sabi ni Sikorsky. Ang malinaw dito ay kung gusto ng Poland na magsimulang magpaputok laban sa mga Russian na misil sa Ukraine, kailangan magkaisa ang buong NATO sa ganitong hakbang. Noong Agosto 7, iniulat ng CNN na muling nagbabala ang US intelligence na nagpaplano si Putin ng pag-atake sa isang miyembro ng NATO. Malamang sa loob ng susunod na ilang taon. Si Putin ay isang tao na nakakaunawa at tumutugon lamang sa lakas. Hindi na gumagana ang deterrence. Kailangang matutunan ni Putin na lalaban ang NATO kung patuloy na mang-uudyok at manggugulo ang Russia. Ang mga misil na pinabagsak ng Poland sa ibabaw ng Ukraine ay magiging isang matinding hakbang na magpapaatras kay Putin. Ngunit tanging panahon lamang ang makapagsasabi kung ang mensahe ni Sikorsky ay magiging mantra ng Poland sa mga darating na buwan. Habang hinihintay natin kung anong susunod na gagawin ng Poland, isa pang kaalyado ng Ukraine ang gumawa ng malaking hakbang para saktan ang Russia. Ang Senado ng US ay gumawa ng unang hakbang para maipasa ang isang mahalagang panukalang batas na maglalagay ng mas matinding parusa sa Russia kaysa dati. May mga balakid pa na kailangang lampasan, ngunit maaaring maging game changer ang panukalang batas na ito at malalaman mo kung bakit sa panonood ng aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa Military Show at i-enable ang notifications para hindi mo ma-miss ang mga susunod pa naming palabas. Maraming salamat sa panonood!